Thank you very much, Ma'am Sheila. Kumusta kayo? Magandang pananambahan. Happy worship to all of you. We congratulate you for braving COVID-19. Palapakan naman natin si Lord. I'd like to say hi to all our friends right there in Bacoor, in Quezon City, even in Caloocan City. At pati mga kaibigan natin sa Germany, sa Canada, USA. Thank you for viewing with us. This is the Majestic Christ Church streaming to your homes for the glory and honor of God. Amen. So I want us to take a look at what's going on in this world today through the word of the Lord. Why don't we rise now as we listen to some scriptures? Can you read with me? Ready? Together, go! Ang kaharian ko'y hindi sa daigdig na ito, kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, pinakipaglaban sana ako ng aking mga kawal at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian. Amen. Makakaupo tayo ngayon. Sabi mo sa katabi mo, God bless you as you listen to the word of the Lord. Amen. Nakakatuwa po sapagkat ang mundo po natin ngayon is still in pandemic, but they were charged to go back to work. Dati po ang utos, stay home. Pero ngayon, pinalalabas po yung mga magulang nyo. Napansin nyo po ba? Dati work from home. Ngayon, sabi niya, go out and work. Why? Sapagkat hindi na po kayang pakainin ng mga pamahalaan ang atin pong mga barangay, ang atin pong bayan. So ang gagawin po ngayon, dapat maghanap buhay na ang nanay at tatay mo. Amen? Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, pumasok na ba sa opisina yung tatay mo? Nagsaka na ba ang tito mo at ang lolo mo? Okay? And so everybody must work now. At hindi na nangangahulugan na wala ng panganib. Are you with me? Ang ibig sabihin lang po nito, still I will not touch people. Is that clear? Walang hipuan, walang hawakan, walang hahawak ng muka. Amen? Laging maghuhugas. Pag uwi mo mamaya, maligo ka kagad. Sapagkat ang panganib ay nakataas pa rin. Alright? Ngunit, dahil karamihan sa inyo ay mga kabataan, alam nyo ba na mas nanganganib yung mga taong katulad ko, mga 57 years old. Sapagkat malalakas ang katawan nyo at hindi kayo halos naapektuhan ito. Pero kami, nanganganib kami sa inyo, kaya sabihin nyo, huwag niyo nating lalapitan si Pastor Joy mamaya. Okay. I'd like to share to you about the two kingdoms. So gusto ko maging conscious kayo. Habang naglalakad ka, pagpunta mo sa palengke, pagpunta mo sa school, to register even online, think along this line. There are two kingdoms. Amen? Yung isa ay kingdom ni Lucifer. Sapagkat merong ganong statement. At saan siya tinapon? Itong mundong ito is the natural world. This is the baseline now of two kingdoms. Ito yung headquarter. So pag uwi mo ng bahay, pupunta ka sa kwarto, di ba? Sa kwarto mo, may dalawang kaharian. Pagpunta mo sa sala, makunood ka ng TV, may dalawang kaharian. At may dalawang hari. Yung isa ay nagpapanggap, yung isa ay tunay na hari. Question, kanino ka makikinig? Amen. Are you with me? Yung isa ay tinatawag na the morning star o si Lucifer. Sabi niya, anak ng bukang liwayway. Taga bukang liwayway pala. Okay, kala ko taga Bilya Javier. Bumagsak ka rin sa lupa. So dito siya, he fell. At nahulog mula sa langit, ikaw na nagpasuko sa mga bansa, magiting na
Anghel si Lucifer. Pero nagtangka siya ng isang bagay. Ano kaya yung tangka niya? Ito yung tangka niya. Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Gusto niyang maghari. Yun ang kanyang tangka. Uupo ako sa ibabaw ng bundok, natagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. That's why he was ejected from heaven. He has a different agenda. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang kataas-taasan, the Most High God. Grabe mag-isip to. No? Ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay sa kalalimang walang hanggan? Take a look at what happened to Lucifer. Ha? Uy, si Lucifer hindi po pangit. Ha? Maganda. Isa sa mga gift niya, music. And so, ang music, nung nandito na sa lupa, ay talaga, kinuha talaga ni Satan yan. No? Kaya mag-iingat ka. Pag umaawit ka ba, 2 songs din yan. Isa bang pangmundo o praise and worship? Amen? Amen. Pag nagluluto ka, merong niluto na pang pataas ng kolesterol. Pero mayroong mga pagkain, nirekomenda ng Bible. Sabi nga nyo, 2 kingdoms. 2 instructions. 2 gods. 2 followers. Saan ka? Okay? Now, merong isa pang Diyos. Kung dalawang kaharian, dalawang leader niya, di ba? Ang tawag sa isa ay Diyos din. The God in our world. Wika ni Apostol Pablo, hindi sila sumasampalataya. Bakit? Sabihin nga nyo, bakit? May kaibigan ka ba hindi sumasampalataya? Ayaw umattend ng fellowship. Bakit nagkaganon? Sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Diyos din ang tawag sa kanya. Amen? Pero Diyos ng kasamaan. Are you with me? So, kung magpe-pray ka, siguraduhin mo, sino bang tinatawagan kong Diyos? Dapat Diyos ng sannilikha. Amen? So, ingat kang mabuti, ha? Susundan ko to. Itong Diyos na to, parang ano to eh. Dahil insecure ka pag nang-agaw ka ng trono, di ba? So, he is trying to compete with this God who is true. Yahweh. Ang pangalan ng Yahweh, huwag kayong matatakot doon. Ibig sabihin lang noon ay Panginoon. He is Lord. Okay? And so, meron nang-aagaw ng Lordship. Gusto niya, bossing din siya. So, dahil dyan, para mahalata mo, siya ay lagi nakikipagkompetensya. Paano siya makikipagkompetensya, PJ? Dinuduplicate niya lahat ng ginawa ni Lord. Isa-isahin natin, ha? Number 1, di ba? Sabi niya, kay Adan at Eva, kainin niya yung pinagbabawal ni Lord. So may utos si Lord, merong command si Lord, gagawa rin siya ng sarili niyang utos. At ang design ng mga utos ni Satan is to really attract you to become his follower. Amen? So gusto ko galingan niyo mabuti. Tataas niyo yung inyong mga antena. Sabi mo nga ng malakas to, itataas ko ang aking antena. Para malaman ko kung kaninong tinig yung aking naririnig. Ang hirap naman, biro mo. Nagsasalita pala si Lord, pero iba na didinig mo. Right now, here, there can be many voices that you are hearing. Baka ang naririnig mo, ito na, ha? Krug, krug, krug. Gutom ako. Mga ganun, ha? Boses din yan. At Diyos din to, ha? Sabi ni Apostol Pablo, their God is their belly. Pwede pala, no? Lagi mo sinusunod yan. Biro mo, nagkaklase, nagsasermon yung pastor, tatayo ka. Bakit?
krug, krug, krug. Meron kang isa pang Diyos. At si Satan, nag-appeal siya sa flesh, no? Sa desires of the flesh. Sabi niya, kainin niyo yan. Kasi pag kinain niyo yan, magiging Diyos din kayo. Amen. Sino ang gusto maging Diyos? That's very appealing. O papalitan ko yung tanong ko. Sino ang gustong maging popular, famous? Sa buong bantog, ikaw ang pinakamaganda. Okay ba yan? Sa buong Muñoz, sa iyo ang pinakamahamahaling notebook. Gusto natin ganun. Appealing talaga sa atin yon. And so, gusto ko bantayan niyo mabuti ito. Ano ang tinig ang nadidinig mo? Baka po kinokontra yung mga utos ng Panginoon Diyos. Yun to. Si Satan, dinuplicate niya yung creation. Si Lord, walang ginawang building. Wala siyang ginawang bahay. Pero nung pagdating ni Satan, tinapon siya rito sa lupa, sinulsulan niya yung mga tao. Pangit yung nakatira sa kuweba. Pangit yung nakatira sa garden. Ang sarap sana nun kung sa garden tayo nakatira hanggang ngayon, di ba? So sabi ni Satan, hindi, gagawa tayo ng bahay. Tuturuan ko kayo paano mag-imbento ng mga bricks. And so they invented bricks during the time of Nimrod. At tinayo nila ang isang napakalaking tore na naging padron na napakarami pang mga tore sa panahon ngayon. Lagi siyang nagduduplicate, nakipag-compete talaga siya kay Lord. No? Now, so ang mundong ito, mula noong pagbagsak ng sangkatauhan, nagtayo ng napakaraming mga gusali. Ay, subukan nyo lang. Punta ka sa Maynila, punta ka sa Hong Kong, punta ka sa Japan, sa China, skyscrapers. Dami. Okay? Now, ito ang pangalawa. Ito, gusto ko bantayan nyo mabuti. Kasi ang gusto ni Lord, independent nations. Mga bansa na hindi magkakaugnay. Pero si Satan, nag-imbento siya ng United Nations. So, ingat kayo mabuti. Lumalalim tayo mabuti, ha? Sinong bansa ngayon na hindi member ng United Nations? Pati Pilipinas, member tayo eh. Except for one, North Korea. Ang galing, di ba? Ang tapang ng North Korea, hindi siya nakikilahok. Alright? Nung araw, kala ko parang yun ang mali. Pero sundan niyo mabuti ito, ha? Ang design ng Diyos, multiple languages. Kaya nung magkaisa sila, sabi niya, hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Bakit? Ang dali ng communication lines ng time na yan. What God did is to destroy the communication lines during that time. Nag-imbento siya ng Ilocano. Asan? Asan yun? Mga yun. Nobo Ecijano, Tagalog, Kapampangan, Bisaya, Ruso, Amerikano, Hapon. Biglang nagkagulo-gulo sila. Ba't di kita maintindihan? What are you talking about? Anong sukat sabi? Sabi niya sa Ching Chong Chai. Sabi niya, paano ko masusukat yung Ching Chong Chai? So they parted ways. Hindi natuloy yung project. If people are united, ang isa pala sa requirement, one language. Sabi ni Lord, hindi pwede. No United Nations. Amen? So he confused the language. He went down actually. Ganda na expression na yan. God went down to confuse the language so that people will not be of one world. Ayaw ni Lord yung one world government. Amen? Sundan niyo ako, ha? Bakit? Kasi multiple races. Nanggaling, totoo yung galing tayo kay Adan at Eva, galing kay Noah, pero ang design ng Diyos mag-produce ng iba't ibang mga lahi. Look at this. Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Imagine, may kanya-kanya kang mga geographical limits at kanya-kanyang timetable. Tulad niyan, ibang panahon to, di ba? Naiinis ba kayo pag sinasabi ng nanay mo, nung panahon ko, sasabihin mo, panahon niya yun. Iba naman kaming mga millennials, di ba? Di ba? Aawit yung nanay mo, pag kumawit yung, nakaganon ka. Yaks! Di ba?
Ang paborito niya, kinukwento niya, Victor Wood, Eddie Peregrina. Paborito ng nanay ni Yoyo. Pero ikaw, anong gusto mo? Siyempre, Darlene Sheck, Planet Shakers. Mga ganon, gusto natin. Kaya nakahiwalay ang mga adults sa youth in terms of worship. Now, tingnan niyo mabuti ha. Pati pala sa mga bansa, magkakaiba ang disenyo ng Diyos. Ayaw niya na merong iisang hari, dapat iba-iba ang hari, lahat yan nagpapasakop sa spiritual na hari. Anong purpose? Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Anong goal? Bawat bansa maghahanap ng Diyos. Amen? Pero may problema dyan. Kaya pala tayo pinapahayo ng Diyos upang ma-introduce natin yung tamang Diyos sa bawat mga barangay, bawat bansa. Kaya pala nagpunta si Ate Kathleen sa France. Sa Rizal, tuloy ba yung sa Rizal, Ate Kathleen? No? Si Ate Kay, tuloy ba yung sa Kabisukulan? Nagja-jogging ka pa ba? Okay. Importante yan, no? Nire-reach out nyo kasi makakasumpong ng ibang Diyos. So kailangan you have to introduce the right God. Sabihin nga nyo to, tamang Diyos. Amen? Remember, there are two gods. Now, eto na. Bakit ayaw ng Diyos talaga na pag-isahin ang mga bansa at mga hari? Ito kasing plano, naghahandang makibaka ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa plano ng Panginoon. Laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Itong context na to, pinapatay nila ang tagapagligtas. Amen? Pinapatay nila ang mga alagad para wag matuloy yung pangangaral sa iba't ibang bansa. Pag nagkaisa ang mga hari, gusto nila sila ang hari. Ayaw ni Lord yan. Amen? Now, sabihin nga nyo to, no to United Nations. Ako, kinakabahan ako pag nagtatawag na sila ng unity. Kasi merong isang ipopropose silang isang hari. Alright? Mamaya, papaliwanag ko sa inyo yan. Ito na. Ang mga ito'y mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng kababalaghan. Sino mahilig sa miracles? Imagine, gagawa ka ng kalokohan, iinom ka ng maraming alak, maninigarilyo ka ng maninigarilyo, pagdating ng 60, ang prayer request mo kay pastor, miracle. Sa mga youth, ang tinuturo natin, principle. Amen? I will take care of my body. I will be disciplined. I will sleep early, wake up early. Amen? 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 No to miracles. Grabe, di ba? Imagine, sisirain mo ang buhay mo. Magwawala ako, mag-chicks ako, no? Girlfriend dito, girlfriend doon. Pagkatapos sasabihin ko, wag sana akong mahuli, Lord. Give me a miracle. Ganon ang mga tao sa panahong ito. Magwawaldas ako, wawaldasin ko yung pera ng may pera, at ang prayer request ko, sana wag mahalata ng may-ari. Miracle. Sabi niya, sinong utak niyan? Mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaninong giyera to? God versus the kings, the United Nations. So I want you to get ready. Eto na, nung araw, si Satanas, he works with kings. Nung araw pa, to make laws against worship, the worship of the true God. Ayaw pala ni Satan, itong new God, in the new order, na pupunta ka sa MCC to worship. Are you with me? Ayaw yan. You know why? Di ba sabi nyo, iniutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa ribultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Si Satan, lagi siyang may alternative worship. Amen. Alam niyo ba kung ano ang bagong alternative ngayon? Taas niyo nga yung cellphone niyo. Ang tawag sa cellphone na to ay the new God. Gadget. Bagong Diyos to eh. Imagine pagkagising mo, asa yung cellphone ko? Naku po, 16
messages. Nakakahiya naman dun sa mga nag-message sa akin. Hindi ko sila nasagot agad. Biro mo, nahihiya ka. Samantalang hindi ka pa nga nagmumumog. Tapos pag inutusan ka ng nanay mo, ang favorite na sagot ng mga kabataan ngayon ay mamaya na. Ano pa isang sagot? Teka muna. Meron pang isang sagot. Wait lang. Meron pang isa. Just a minute. Pare-pareho lang ibig sabihin nun. Disobedience. Because you worship something in your hands. Now, eto na ha. Mag-iingat kayo mabuti ha. Satan works with kings. Itong mga hari na to, kaya ayaw nyo magkaisa, they make laws against praying to God. Noong panahon ni Daniel, nakagawa sila, nakapagpalusot sila. They legislated a law. Bawal mag-pray. Grabe pala ang mga hari pag nag-uusap-usap. They make a law against spiritual matters. One of them is not to pray. Uy, sa Amerika, nakalusot yan. Bawal mag-pray sa Amerika. Until now, it's a law. In public. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag tayong papayag sa Pilipinas na mangyari yan. So, I want you to choose the right kingdom. Amen? Amen. So, kaya sabi nila, ba't mo tinitipon yung mga youth? Why are we gathering you? Simple reason. So that you will be conscious, there are two kingdoms and you have to choose wisely. Amen. Sapagkat yung tinig na nadidinig nyo ngayon, biro mo, nakababad ka sa internet and you do not hear the voice of God. And so, we want to address this right away. Amen? Tumingin ka sa paligid mo, tingnan sa paligid mo. Nakikita mo ba talaga yan? Huwag mong hihipuin ha, tingnan mo lang. Sabi ni Lord, ganito mag-utos si Lord, for where 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Paano ang alternative ni Satan dyan? Oh, sabi niya, madali lang yan, mag-Zoom tayo. Laging may alternative si Satan, the cyber world. Eh sabi niya, meet up. 2 or 3 gathered. How can you gather? So mabuti na lang, pinayagan ng gobyerno, 50% of our facility can be used to gather people. Amen? Amen? Dapat ang capacity natin nasa mga 700 to. 700 to. O yan, 350 lang tayo ngayon. Nakakainis naman, no? Ang bawas na natin, laki masyado. Okay. Now, competitive talaga, duplicate siya ng duplicate. No? Yung spiritual kingdom, yun ang business ni Lord. Kaya sabi niya, maghari ka sa amin at masunod ang iyong kalooban. Amen? Who is your king? Who is your God? Who is your leader? Ako tinetesting ko lagi yan eh. Kanina nasa lubong ko si Ate Kate. Sabi ko kay Ate Kate, asan ang mga taga-Billy Javier? Titingnan ko lang kung manggagawin ni Ate Kate, kung dadabugan niya ba ako, pagsasasampalin niya. Sabi ko, wala pa ho ba? Sandali lang ho yan, gano'n. Okay? Do you have a voice that you listen to? Alright? Are you with me? Sino sa inyo may cell leader? Cell leader? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. I want you to take a look at this, Isipin nyo to, Kasi laging may conflict yan, God's spiritual world and the cyber world. Ito ang dalawang kaharian. Gusto ko isipin nyo mabuti ito. Saan ka member dyan? Saan ka member dyan? Sinong member ng ROS? Ano ba yung ROS? Rules of... Nakaka-addict ba yun? Hindi naman yata. 5 oras lang naman ho ako doon. Okay. Hindi na pala uso ML. Mas superior ba yun? Mas superior. Ay, hindi naman. Sino yung Super Mario nung araw? Super Mario. Ako nung panahon ko, Tetris. Alam niyo ba yun? Ano yung Tetris? Ang dami ng style para you will be engaged into this other world. So gusto ko ngayon, mag-iisip tayo, magde-decision tayo kasi tinitingnan ko mabuti, Lord, ang dami nagsisimba nung araw. 3 months ago, punong-puno ang mga simbahan, di ba? Buti na lang. Sabi nga nyo, buti na lang. Buti na lang, pinasarado ni Digong. Amen?
ang mga building. You know, this is a season of distinction. Kasi nalaman ko kagad sino yung natuwa. Praise the Lord. Hindi ko makikita si pastor. Walang magsasabi ng devotion. Wala nang ganun, ano? Walang sisita sa akin ng, but late ka. Wala nang ganun, ano? Sabi nga niya, sino magsasabi nito? Salamat, walang pastor. Uy, wala nagsabi, oh. Napakahalaga nito, ha? Ngayon, dun sa cyber world, may pastor din. Kasi biro mo, gustong-gusto mo magpaawit kay Lord. Pero nando ka sa cyber world. Sabi nga nyo na malakas, problema yan. Gusto mo nasa fellowship, nasa cell. Pero ayaw mong kumalas sa cyber world. Problema yan. Nagkakaintindihan ba tayo? Isang kaharian lang, dapat doon ka lang makita, at isang Diyos lang. Amen? Sabi nga nyo malakas, isang kaharian lang. Titigan mo yung katabi mo, san ka ba? Baka may anak pa rin ng Dota rito. Anak pa rin ng... Ano ba yan? Ano ba yung mga uso ngayon? Ano yung bago? Mas latest? ML pa rin ba? ML pa rin? Pwede ba akong makiusap? Lahat ng mga anak ng Diyos maglalaro mamaya ng piko. Gumuhit ka, Gabriela. Gumuhit ka ron, ha? Pintura gamitin natin, ha? Ito pa. Patintero! Luksong tinik! Yan bang papawisan tayo talaga? Ganon katindi, di ba? Remember, we are on God's world. Amen? Now, ito na. Ginawa niya kayong karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Uy, bakit naman ganyan? May pagtitiis. Kasi talaga namang, binabawalan ako. Naku, pinipressure na ako ngayon. Ang ganda ng report ni Ate Kathleen, di ba? Merong tinuturuan, si Ate Kathleen ba yun? Saka si Juban, no? May tinuturuan. Saka yung dalawang Villa Javier Beauties. Merong tinuturuan, pero magkaiba to, ha? Iba yung nagturo ka lang, meron kang dinidisciple talaga. Amen? Meron bang ganon? Nagturo na, pero walang disciple. Activity lang kasi yung pagtuturo. Do not teach. I want you to get involved in the life of people in Riverside. Tapos maging kaibigan mo talaga, maging kuya ka talaga, maging ate ka talaga. Tapos sasabihin mo sa kanya, wala ka nung fellowship. Wala ka nung worship nung 11 o'clock sa church. Bakit hindi kita nakita? Ba't mo ako hinahanap? Tanda mo, hindi ako teacher, hindi ako mentor, I am a disciple maker. Amen? I want to develop to you a habit of going to church again. Amen? Meron ba sumisita sa inyo? Mag-pray na tayo. 9 o'clock na ba ngayon? 9 o'clock na ang prayer? Meron ba nagpapaalala sa inyo? 9 o'clock, sabay-sabay tayo magpe-pray. 1:30 magpe-pray na. Devotion. Anong aklat tayo ngayon sa Isaiah? Anong aklat tayo? Isaiah 28. Amen. Sino nakasabay sa Isaiah 28 ngayon? Ang dami, grabe. Congratulate mo nga yung katabi mo, disciple ka. Ba't may nadinig akong Proverbs? Nasa Proverbs pa rin yung iba. Tingnan nyo to, ha? Hindi yata makita, eh. Nagtitipon-tipon sila sa isang bahay, eh. Ang role ni Ate Kate, magturo. Pero meron pang isang idadagdag si Ate Kate na papel. Magdi-disciple siya. Pastor, hindi ba iisa lang yon? Pag nagturo, hindi nangahulugan nagdi-disciple. Kailangan makapag-establish siya ng relationship. Amen? Amen? Alright. Sige nga, pwede bang tumayo rito yung mga lahat ng mga cell leader natin? Cell leader, tayo. Ayan. Parang isa lang. Ayan, dalawa. Ito na. Ayun, tatlo. Parang hindi nila alam na cell leader sila. Ito na, nagkakaalam-alam na. Okay, ito na.
Okay, very good. Yan! parang altar call, pa isa-isa. Sige. Ang ibig sabihin ng cell leader ganito, pwede kasi na magaling ako maggawa ng PowerPoint. Tapos ituturo ko passionately. Pagtas wala na akong pakialam kung natuto sila o hindi. Itong cell leader ganito, sisiguraduhin niya, number 1, anak ng Diyos yun. Amen? Kakausapin niya mabuti, may assurance of salvation ka ba? Naku, laki ng kasalanan ko nung araw. Hindi ako pupunta sa langit, hindi ako panlangit talaga. Gusto bang pumunta sa langit? Tinanggap mo si Lord? Tinanggap ko si Lord, pero hindi ako tiyak kasi ang laki ng kasalanan ko. Hindi siya titigil hanggat hindi naunawaan ng disciple na siya ay pwedeng maging anak ng Diyos. Amen? Yung teacher, ganito lang yan. Naturo ka na, pag hindi yung panakuha, manigas ka. Ganon. Wala na siyang pakialam doon. Ito, hahabol-habulin mo. Okay? Pero ito ang pangalawa. Susunod, hahabol-habol na siya dapat sa iyo. Okay, upo kayo. Sino ang disciple? Tanong. Tayo. Lahat ng disciple, tayo. Disciple. Tanong. Pwede ba ako magtanong? Oo nga, Disciple din pala kayo? Okay, very good. Ito, tanong Sino ang sumusunod sa iyo? Ikaw o yung leader mo? Ako sinasaway ko si Kuya Iboy. Sabi ko, Kuya Iboy, nanundo ka? How could you? Mga ganun ako eh. Sabi ko, dapat hindi ka nanunundo. Dapat ikaw ang sinusundo. Sasabihin ng cell member, ikamamatay ko pag hindi ka nagpunta. Amen? Sino ang nagte-text? Nauna, cell leader, cell member. Sa umpisa. Pero pag nagtatagal, dapat, mag-load ka naman. I-text mo naman ako, cell leader ka pa naman. Di ba? Amen. Discipleship is followership. Kung nasa ng leader mo, puntahan mo siya lagi. Amen? Remember say this word with me. Let's meet up. Nung MECQ, pwede mag-meet ang mga tatlo eh. Nung GCQ, pwede mag-meet ang 6 hanggang 10. Ang isang cell minsan 3 lang naman yan. Minsan 4 lang, 5. Sabi nga natin na malakas, magkita-kita. At ang mag-i-initiate na, pag matagal-tagal ka na, halimbawa mga 3 weeks ka na, 4 weeks, ang mag-i-initiate na, Sir, Ate, asan ka? Gusto kitang puntahan. Di ba? May nag-share sa MCCR's Daily, ang ganda ng kinuwento. Sabi niya, hindi ko pa kaya mag-devotion. Sinasamahan ako ng cell leader ko para siguraduhin consistent ako sa devotion. Amen? That's the kingdom. Amen? Let's meet up. Sa umpisa, text lang, pero you got to meet up. Amen? Why? The kingdom is for where 2 or 3 gathered in my name. Kasi minsan, nag-i-streaming, pero nagluluto naman. Minsan, nakikinig sa streaming, naglalaba. Nakabukas lang. Kala ko, naka-view. Yung pala, nakataas ang paa, naka-shorts, hindi pa nagsisipilyo. Magbabagong buhay tayo. Amen? Say this with me. I am a follower of the kingdom of God. Makakaupo tayo, Now, eto, grabe, Ano yung hawak nila? Ito yung life and death. Yung cell member, naghahanap siya ng mga magiging tupa niya, magiging alagad niya. Ay, nako po, nasanay na po ako for 3 months, actually 100 days mahigit na. Dito lang po sa bahay. Tingnan mo yung katabi mo kung tumaba. Di ba? Ang ganda nito. Inuutusan tayo ng Diyos. Sabi nga niyo itong malakas na to, go! Go! Ang ganda, di ba? Uutusan tayo ng Diyos to go where? To your friends.
Dati, ka-zoom mo lang, ka-chat mo lang, ngayon pupuntahan mo siya, ay, naku, ang ganda nung testimony nung isang araw. Di ba? Sabi niya, niyaya lang ako sa fellowship. Tapos nawala na ako, nag-GCQ na. Isang araw niyaya siya, let's meet up dito sa church. Sinyeran siyang mabuti, pinaliwanag dito sa church. Hindi na siya kumalas, naging tuloy-tuloy na. Bakit? Napakahalaga kasi na natuturuan tayo ng mga prinsipyo ng kaharian. Amen? Huwag kang papayag na nagtuturo sa'yo, balita. Bakit? Tatakutin ka lang ng balita. Okay? Importanteng you know the facts, pero you got to know the truth. Say this with me, I want to know the truth. Tingnan mo itong mga taong ito. Sa isang bahay, sa isang bahay, nagkita-kita sila, nagtipon-tipon sila yan. Sa isang gilid ng bahay, pwede pala sa gillage. Saan ka nakatira? Sa gillage. Saan kayo nagmi-meet? Sa gillage. Sa mga pader-pader. Bakit? Masyadong malaki itong church para sa ating meet-up. Pwede pa lang small group. Pwede pa lang sa ibabaw ng bubong ng bahay. Meron nga, pinakita sa akin si Ate Mariana parang nasa kulungan. Minsan naman, yung sa Riverside, pinakita sa akin, nasa gilid ng bukid. Yung kagabi, sino ba yon? Yung kagabi, nasa isang gitna ng bukid. Okay? Ang hinahanap ko ngayon, yung nasa gitna ng dagat. Say this with me, let's meet up. The kingdom of God is a physical meeting also. Okay? Ito na, finally, gusto ko isipin nyo mabuti ito. The kingdom of God is a growing environment. Huwag kang pupunta sa isang lugar na lagi kang ikaw ang leader. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang leader lagi. Huwag kang pupunta sa isang lugar na ikaw lagi bangka, ikaw laging kwenta ng kwenta. You know what? You will never grow pag ikaw lagi ang leader. Ako, I go to places where I will shut up. Tingnan mo, nagsasalita ako rito, because I'm a leader here. Pero pupunta ako sa Manila, papakinggan ko si Pastor Loy, papakinggan ko si Pastor Rafi, papakinggan ko si Bishop Oriel. Doon, tameme lang ako, nakaganon lang ako. Hindi ako leader doon. Why? Because when I'm quiet, I am growing. Amen? Amen? Kailangan pala pumunta tayo sa mga lugar when somebody makes you quiet and tells you to listen. That's when you will grow. May matututunan kang bago. Hindi pwedeng lagi kang daldal ng daldal. Pero nag-meet up nga kayo, wala naman leader. Kasi pantay-pantay. Tapos pag tinanong ko, sino leader dito? Kaming lahat. Hindi pwedeng lahat leader. Somebody must be superior to you in terms of maturity and put in. Ako pa naman, ganun ang instruction ko. Sasabihin ko, hey, Gideon, Iboy, Kuya Esto, buhusan nyo sila ng Word of God. Magturo talaga kayo. Hindi pwedeng pagpunta ron kayo tinuturuan. Amen? Are you with me? Do you understand that? Now, ito pang pinakamalupit. Sa kingdom of God, the rule for growth is this. There must be discomfort. Alam nyo ba na hindi kayo maglalago sa comfort zone? If you want to grow, leave your comfort zone. Amen? Amen? Kaya namin kayo pinatawag para maglakad kayo ng konti, matagtag. Amen? And so, congratulations. Leave your comfort zone. Isipin nyo sa leader, bigyan mo nga ako ng assignment, yung mahirap-hirap And then, try to fulfill that for the glory and honor of God according to His grace. Amen? Pwede ba tayong tumayo ngayon? Umayo tayo, Nakaready na ba yung merienda natin? Kasi gusto ko, pag nagkwentuhan, evaluate niyo mabuti. Pwede bang gumawa tayo ng commitment ngayon? Gawa tayong commitment kasi hindi papagawa ng mga cell leader nyo to Kasi baka yung cell leader mo, addict din. I want you to make this commitment right now. I want you to hold your hands right here. Put your hands right here. Put it in your heart. Pumikit tayo ngayon. I want you to make a decision, Lord, 2 kingdoms. Parang gusto kita pero wala naman ako sa'yo. Hanggang ngayon, addict po ako. Hindi ko po pala madidinig ang tinig mo kung ako nandun pa rin sa kabilang
mundo. I want you to make a decision. Leave the cyber world. Amen? Kaya ngayon, dapat naka-Zoom tayo eh. Pinakancel ko na yan. Sabi ko, stop the Zoom. Meet up. Kasi pinaglalaro ako kayo ron eh. Minsan nga, kala ko nagte-take note kayo dyan. Yung pala, naka-Facebook. Habang nagpe-preach ako. Pinaglalaroan natin ang gawain ng Diyos. Tuwan-tuwa ako nung quarantine. Kasi sabi ko, this is a moment of distinction. Magkakalam-alam sino yung ma-addict. Ang dami rin yung addict. Grabe. Talaga. Wala nang aawat. Tuwan-tuwa yung magulang, nakakulong kayo sa kwarto, pero addict. Hindi rin kayo mahuli ng Diyos. I want you to make a decision, Lord. Buburahin ko po. Ngayon din. Buburahin ko po yung aking mga computer games sa aking cellphone. Pwede ba labas natin yung mga cellphone natin ngayon? Sige. Bibigyan ko kayo ng 2 seconds to delete your games now. Come on. Lahat. Pastor, di ba? Buburahin ko po, Pastor. Madali namang i-download uli eh. Walang dengo yan naman. Walang dengo yan. Pati po yung mga nanay at tatay na nakikinig sa akin ngayon, even you in the States, right there in Australia, I want you to surrender that God in your hand. Because this kingdom is ruling your life. God wants to take over. God wants to take over your life. Right now. Come on. Make a decision. Taas natin ang mga gadget natin kay Lord. Sabay-sabay tayo. Magpe-pray. Ama namin, say this with me. Amang banal, ang gadget na ito ay nagdulot sa akin ng katamaran. Nagdulot sa akin ng pangit na relasyon sa aking magulang. Higit sa lahat, ang gadget na ito naglayo sa akin sa Diyos. Salamat dahil narinig ko may isa pang kaharian na nag-iimbita sa akin ngayon upang mapagharian ng lubusan. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, kausapin mo ako lagi. Bigyan mo ako ng instructions. Maging masunurin ako sa iyo. Pahintulot mo, Panginoon, hindi ako mamamangka sa dalawang kaharian. Only your kingdom, Lord. And your kingdom come, your will be done in my life as it is in heaven. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen! Amen! I want you to dance along with me. Let's sing along. Magpuri tayo sa Panginoon ngayon. We will jump unto the Lord. Come on, asan yung mga praise and worship team? We will celebrate. We have just one kingdom. Amen? Say this with me. Everybody. Like this, everybody, like this. Just one kingdom. Just one God. One Lord. One kingdom. In Jesus' name. Amen.